Dito tayo sa Ephesians chapter 1 verse number 13. Ephesians 1:13. Ayan, kasi itong pag-uusapan natin, this is a series of lesson about the Holy Spirit. Amen. Kasi marami sa inyo, marami sa atin dito hindi masyadong kilala ang Holy Spirit. Ngayon, pag-uusapan natin yung Holy Spirit na tinatawag. Amen. Yan, kasi marami sa inyo talaga sa totoo lang. Kaya pag-usapan natin yung the indwelling of the Holy Spirit. Yan, okay. Ephesians 1:13. Nandiyan na kayo? Ephesians chapter 1 verse number 13. Babasahin natin yan and then Ephesians. Yan. Kasi maganda itong pag-uusapan natin kasi basic ito. Oo. Tinatawag natin na basic doctrine in the Bible. Kasi para makilala natin ang lubusan ng Diyos at kung ating kikilalanin ang lubusan ng Diyos ay kinakailangan makilala natin sino ang who is the third person of the Godhead. Kasi ang Diyos ay meron tayong tinatawag na Father, Son, and the Holy Spirit. Amen? Father, Son, and the Holy Spirit. Yan ang Diyos. Okay? And these three are one, sabi ng Bible. But for now, ang pag-uusapan natin ay yung Holy Spirit. Okay, so Ephesians chapter 1, verse number 13. Okay, basahin natin ito ng sabay-sabay. Everybody read. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Yan. Okay. Sige, yuko tayo pikit, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na binigyan niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang inyong salita na maririnig ng mga anak ninyong Panginoon. At lalo-lalo na po itong pag-uusapan namin about the Holy Spirit, the indwelling of the Holy Spirit. Pangunahan niyo po ang bawat isa na maunawaan po namin ang inyong pong mga salita, Panginoon, at patawad po sa aming mga pagkukulang pagkakasala. In Jesus' name, Amen. Sige, pwede nang po. Ayan, okay. So, again, ang ating pag-uusapan ay napakalaga ito na dapat makita natin, maunawaan natin sapagkat napakarami mga tao na hindi nakakaunawa patungkol sa Diyos. Pero dapat tayo ay maunawaan natin ano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Now, tandaan natin, meron tayong tinatawag na three persons in the Godhead. Okay, meron tayong tinatawag na the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? At sabi ng Biblia, and these three are one. Nakikinig kayo? And these three are one. At ang tatlong ito ay iisa. Yan. So hindi tayo naniniwala sa tatlong Diyos. Naniniwala tayo sa iisang Diyos. Amen. At ang Diyos ay ayon sa 1 John 5:7. Punta natin kung may mga Bibles kayo, buksan niyo mga Bibles ninyo. Sabi dito, for there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, sino yung Word? Jesus Christ, John 1:1. And the Holy Ghost. And these three are one. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? Meron tayong makikita na Diyos sa langit, sabi ng Biblia, Father, the Word, Jesus Christ, and the Holy Ghost. At ang sabi niya, and these three are one. Amen? Okay, so sino yung tinutukoy sino yung tatlo na ito? Father, Son, and the Holy Spirit. Sino yung Word? Sino yung Son? Jesus Christ. Hindi po si Kibuloy. Gusto ko lang linawin sa inyo, ha? Kasi marami nagpapakilala ngayon na sila daw si Jesus Christ. Amen? Pero huwag kayong maniniwala.
Nakalain mo si Jesus Christ, kung si Kibuloy, di tumatakbo na siya ngayon ng senador. Si Jesus Christ at parehas itong si Kibuloy, di nasa kulungan si Jesus Christ. Di ba? Di antinding kalokohan nito. Di po ba? Amen? So, yung Jesus Christ natin, ay yan yung Jesus Christ na ngayon ay nandoon na siya sa langit. Sabi ng Biblia, nasaan ngayon si Kristo? He is sitting on the right hand of God the Father. Okay? But we believe that God is everywhere. Amen? Pero naniniwala tayo na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ayan, kaya huwag niyong kakalimutan yan. Okay, so anyways, isa-isayin natin yan. Ngayon, ang pag-uusapan muna natin ay yung tinatawag na Holy Spirit. Holy Spirit. Nasaan naman ngayon yung Holy Spirit? Yan ang lilinawin natin. Okay, balik tayo dun sa binasa natin. Tandaan nyo ulitin natin. Ang Ama ay nandoon sa langit. Pero naniniwala tayo na ang presensya ng Diyos is everywhere because God is an omniscient God. Nakikinig tayo? Omniscient ang Diyos. Ibig sabihin, nasa lahat. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos is in every place, beholding the evil in the good. Amen? Yun ang Diyos. Kaya saan ka man pumunta na sulok, kita ka ng Diyos. Okay? Sapagkat ang presensya ng Diyos nandun sa nasa lahat ng dako. Pero makita natin, nasaan yung trono ng Diyos? Nasaan yung Diyos? Nasa langit. Nasaan si Kristo ngayon? After the resurrection, mga kapatid, nag-spend pa ng Panginoong Jesus dito sa lupang ito pagkatapos mag-resurrect mula sa patay ng 40 days. Then after 40 days, sabi ng Biblia, si Kristo ngayon ay umakyat na sa langit. Alright, nakikinig? At nandoon ngayon sa kanang luklukan ng Ama. Ngayon, nasaan naman ngayon? Ano naman ngayon ang ginagawa ng Holy Spirit? Where is now the Holy Spirit? Yan ang lilinawin natin. Amen? Now, back to Ephesians 1:13. Ang sabi dito, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Now, linawin natin. Sabi ng Bible dito, nung tayo ay nagtiwala, narinig natin yung word of truth na tinatawag. Ano yung word of truth? Particularly, ayon sa talatang ito, talatang binasa natin, is the truth of the gospel. Ano naman yung gospel? Gospel is the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. That's the gospel. Amen? Ang ebanghelyo na tinatawag, yun yung pagkamatay, pagkalibing, muling pagkabuhay ni Jesus. Yun yung gospel. Kaya nung narinig natin na mayroong Kristo na namatay, nilibing muling nabuhay, yun doon tayo nagtiwala, yun yung sinasabi diyan na word of truth, yan yung sinasabi na gospel of your salvation. At nagtiwala tayo doon, nagtiwala tayo kay Kristo, nagtiwala tayo sa ginawa ni Kristo na siya namatay. Bakit namatay? Dahilan sa ating kasalanan. Amen? Bakit siya inilibing? Upang bayaran, tubusin yung ating kasalanan at muli siyang nabuhay. So lahat ng yon ay para sa katubusan ng ating kasalanan. Kaya nung nagtiwala tayo, nagsisi tayo ng kasalanan, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin, ang sabi ng Bible, mga kapatid, ay tayo ay nagkaroon ng salvation. Amen? Yan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ibig sabihin ng kaligtasan ay hindi na tayo pupunta sa impyerno at tayo ngayon ay merong tinatawag na kasiguraduhan ng langit. Amen? Yan, sino sa inyo dito ngayon ang tumanggap kay Kristo? Pakitas ng kamay. Tinanggap niyo na si Kristo. Ayan, okay. Malinaw yan, ha? Okay. So ngayong tinanggap natin si Jesus, mga kapatid, ay meron tayong tinatawag na assurance of heaven.
meron tayong kaligtasan, meron tayong kasiguraduhan ng langit, tinanggap natin si Jesus. Ngayon, hindi man natin nakikita si Jesus, pero ang sabi ng Biblia, nung tinanggap natin si Jesus, automatically, meron man tayong nararamdaman o walang nararamdaman, pero automatic yon na totoo tayo nagtiwala kay Kristo, tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior. Ang sabi ng Biblia, sealed na tayo. Ibig sabihin, merong nakatira sa atin na Holy Spirit. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? Sino yung nakatira sa atin? Sino yung nakasealed sa atin? Okay? Holy Spirit. Amen. May naramdaman ka mang wala. Wala naman po na pumasok, pastor, sa akin na dapat nung pumasok sa akin yung Holy Spirit, nanginig lahat ng buong katawan ko. Walang ganon sa Bible. Okay? Nakikinig mga kapatid? Huwag kayong maniwala na para malaman mo daw na may Holy Spirit ka, kinakailangan may papasok sa iyo at pag pumasok sa iyo, magsasalita ka ng mga iba't ibang lingwahe na hindi maintindihan. Walang ganun sa Bible. Okay, nakikinig mga kapatid? Walang ganon, walang katuruan na ganon sa Biblia. So, nung tinanggap natin si Jesus, may naramdaman ka man, wala. Pero buong puso mong tinanggap si Kristo as your Lord and Savior. Ang sabi ng Biblia, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sealed ka na. Nakatira sa iyo ang Holy Spirit. Hindi na yan aalis. Alright? Nakikinig mga kapatid? Hindi yan aalis sa iyo kailanman. Kaya nga makita nyo, dito tayo sa 4:30, Ephesians 4:30. Ayan. Sabi ng Bible dito, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ayan. Okay, so ano sabi ng Biblia? Hindi na yan umaalis yung Diyos sa atin. Hindi umaalis ang Holy Spirit sa atin. Kailan nagsimula? Nung tinanggap natin si Kristo. Kaya sabi diyan, ye are sealed unto the day of redemption. Ayan. Ngayon, pagka hindi tayo sumusunod sa Panginoon, anong nangyayari sa Holy Spirit? Hindi yan umaalis sa iyo, pero nalulungkot. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? Nalulungkot. Bakit? Sapagkat ang Diyos nalulungkot din. Kaya nga, nung wala na si Kristo, pakinggan niyo na maigit ito, kaya matuto tayong sumunod para hindi natin mapalungkot ang Holy Spirit. So, ang sabi ng Panginoon, nung nandito pa si Kristo, kasama niya yung mga apostles, yung mga disciples, wala pa yung presence ng Holy Spirit. Pero, nung wala na si Kristo, umakyat na sa langit, ang nasa atin ngayon bilang mga anak ng Diyos ay yung presensya ng Holy Spirit. At ang presensya ng Holy Spirit ay nasa atin yan, hindi yan umaalis sa atin simula nung tinanggap natin si Kristo, nakatira na sa atin ang Holy Spirit. Amen? Okay na, nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Tandaan nyo yan ha. Kaya ang tawag dyan ng Bible ay comforter. Yan, comforter. Sige, buksan nyo yung mga Bible ninyo. John 14:16. Yan, John 14:16. Sige, lahat magbuklat. Buklat. John 14:16. Okay, nandiyan na kayo? Anong sabi ng Bible dyan? Basahin natin. Everybody read. And I will pray the Father. Sandali. Sino yung nagsasalita dito? Jesus. Okay, nakikinig? Nakikinig kayo? Anong sinasabi ni Kristo? Who is Jesus? The Son of God, the Word na binasa natin kanina. Anong sinasabi niya?
I will pray the Father. So malinaw dito, my Father, my Son, si Jesus, and anong sinasabi niya? Anong prayer niya? And He shall give you another Comforter. Makita ninyo, mapansin ninyo, hindi small letter C yun, kundi capital letter C. Ibig sabihin ay persona yan. Okay, ang tinutukoy dyan. So sabi niya, pag wala na ako, sabi ni Kristo, mananalangin ako sa Ama at magpapadala sa inyo, magbibigay sa inyo ng another Comforter. Amen? That He may abide, yon, abide, mananatili, with you forever. Amen? Hanggang kailan yung Holy Spirit sa atin? Forever. Amen? Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sit Him not. So hindi nakikita ang Holy Spirit, kaya ang Spirit, banal na Espiritu, kaya hindi natin siya nakikita. Nakikinig? Nakikinig ba lahat, mga kapatid? Nakikita ba ang Holy Spirit? Nakikita ba ang Holy Spirit? Hindi. Alright? Kaya makita nyo, ano sabi ng Bible diyan? Mananalangin ako, sabi ni Kristo, sa Ama, at bibigyan kayo ng another Comforter, that He may abide with you forever. Alright? Napakalinaw niyan. So pag wala na ako, sabi ni Kristo, mananalangin ako at bibigyan kayo ng Holy Spirit. Okay? And that's the promise of God. Kaya makita nyo doon sa sa Book of Acts, in chapter number 2, makita nyo doon bumaba yung Holy Spirit. At nung bumaba yung Holy Spirit, umakyat naman si Kristo. Nakikinig, mga kapatid? At nung wala na si Kristo, mga kapatid, dito sa lupa, hindi na nila kasakasama si Jesus Christ physically. Yung Holy Spirit naman sa bawat mananampalataya, mga kapatid, katulad natin hanggang ngayon sa panahon natin, pag tinanggap mo si Kristo, automatically, ikaw ay sealed. Ibig sabihin, silyado ka. Ibig sabihin, nasa iyo. Because it is not only the sealing of the Holy Spirit ang purpose, mga kapatid, but the very purpose is for the believers to be known that you are a genuine child of God. Amen? Alam nyo, madaling magsabi ang isang tao na anak ka ng Diyos, pero hindi mo pwedeng i-fake yung sealing of the Holy Spirit sa isang tao na tumanggap kay Kristo. Nakikinig? Alam nyo, sa totoo lang, madaling magsabi na tinanggap mo si Kristo, madaling magsabi na anak ako ng Diyos, madaling magsabi na gayahin mo yung ginagawa ng isang anak ng Diyos. Pero mga kapatid, mas magandang makakapagsabi na ikaw talaga ay anak ng Diyos mula sa sealing of the Holy Spirit. You cannot fake the sealing of the Holy Spirit. Amen? Kasi marami ngayon, si Satanas ka nagpapanggap na he is the angel of light. Pero mga kapatid, kahit magpanggap siya, hindi pa rin siya yung angel of light. Alright? Amen? Nang tuloy natin. So tinawag ang Holy Spirit dito ng Panginoong Jesucristo na another Comforter. So, lilinawin natin yan. Anong ibig sabihin yan? No, the word Comforter came from the Greek word paraklit na tinatawag. Sa Greek word, yung Comforter is paraklit. Paraklit. And it is translated advocate in 1 John 2:1. And it refers to Jesus Christ. Tandaan niyo yan. Jesus Christ is our Comforter, and thus it follows that the Spirit is another. Kasi ang Comforter na tinutukoy dito sa John 14:6, mga kapatid, is Jesus Christ, hanggang dyan sa 1 John 2:1. Jesus yung tinutukoy dyan na Comforter. But in John 14, verse
number 16 na siyang binasa natin, ay tinawag dito ang Holy Spirit na another comforter. Now, lilinawin natin yung word na another comforter. Okay, yung word na another, nanggaling yan sa salitang Greek word na allos. Allos. It means, mga kapatid, it means, the word allos means another of the same kind. Another of the same kind. Ulitin ko yung another dyan, ang ibig sabihin yan ay sa Greek word ay allos. Ibig sabihin, another of the same kind. Hindi po katulad ng another na hindi galing sa word na yan na heteros na tinatawag. Sa Greek word, yung another na word ay heteros means another of a different kind. Pero yung ginamit na another sa verse na yan is allos. It means another of the same kind. Ibig sabihin, eto ngayon. I hope nasusundan nyo ako, mga kapatid. Amen? So ibig sabihin, nung sinabi ni Kristo na pag wala na ako, mananalangin ako sa Ama na bibigyan kayo ng another comforter. Ibig sabihin, ay yung tumutukoy sa Holy Spirit, ibig sabihin, pag dumating na yung Holy Spirit, ay hindi yan kakaiba sa Panginoong Hesukristo. Nagkakaunawan tayo? Hindi yan kakaiba. Kaya nga, bakit hindi kakaiba? Ayon sa talata, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay iisa. Nagigets niyo ako, mga kapatid? Sapagkat ang Ama ay hindi kaiba kay Kristo at si Kristo hindi kakaiba sa Holy Spirit because Jesus is comforter and the Holy Spirit is another comforter. It means the same as Christ comfort for the believers, mga kapatid. Kung ano ang comfort ni Kristo, ganun din ang Holy Spirit, parehas. Hindi sila magkakaiba. Nakikinig? Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni Kristo, I and my Father are one. Okay, nakikinig tayo, mga kapatid? That's why in 1 John 5:7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. So hindi magkakaiba. Bagamat ang Diyos ay merong tatlong persona, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu, mga kapatid. Pero hindi yan magkakaiba. Bagamat sila ay merong ginagampanan na magkakaibang tungkulin, like for example, yung Ama ang nagpadala sa Anak. Okay, nakikinig kayo? At si Kristo ang napako sa cross. At nung si Kristo napako sa cross, namatay, nilibing, muling nabuhay, mga kapatid, at ngayon tinanggap mo si Kristo, ano naman ang trabaho ng Holy Spirit? The Holy Spirit will convict you, will give us understanding to what Jesus did on the cross of Calvary. Amen? Kasi hindi maunawaan ng tao ito. Nakikinig ba kayo? Hindi maiintindihan ang tao kung walang Diyos na magbibigay sa atin ng linaw. Kaya makita nyo dito, tinan nyo dito Ano sabi ng Panginoon dito? Bumalik tayo doon sa 1 John, bumalik tayo sa John 14. John 14. Tinan nyo dito, ano sabi ng Bible dyan? Sabi niya, eto, 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Siya yung mag-abide sa atin, siya yung mananatili sa atin, siya yung nananahan sa atin, siya yung nakatira sa atin. Sinong nakatira sa atin? Sino nakatira?
Para kayong mga ano. Sinong nakatira simula nung tinanggap natin si Kristo sa atin? Holy Spirit. Bakit hindi nyo mabigkas? Ha? Sinong nakatira sa atin simula nung tinanggap natin si Kristo? Yun, di ba? Matakot na takot kayo. Hindi nyo mabigka-bigkas. Holy Spirit, the third person of the Godhead. So anong gagawin niya sa atin? Sabi niya, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sit him not, hindi nakikita. Ha? Neither know it him, hindi siya kilala. But ye know him. Nakikinig? Dapat pag tinanggap natin si Kristo, alam natin, kilala natin na may nakatira sa atin na Holy Spirit, because automatically, kung tinanggap mo si Jesus ng taos sa puso mo, nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo, automatically, nung tinanggap na natin si Jesus, may naramdaman man tayo kiwala. Nasa atin nakatira ang banal na Espiritu. Malinaw ba? Nagkakalinawan ba tayo mga kapatid? Hindi tayo naniniwala na, uy, may pumasok sa akin na Holy Spirit. Walang ganon. Kalokohan yan. Ha? Tapos aglablabutab bibig-bibigdan, tapos agsasaudan di hanga awatanan. Walang ganyan sa Bible. Yung nangyari na tinutukoy ng mga Pentecostal, mga kapatid, ibang grupo, yung nangyari sa Book of Acts, totoong lingwahe yun. Ha? Totoo yun. Now, tuloy natin. Walang ganun na paniniwala sa Bible. Kaya hindi tayo naniniwala sa, Pastor, naniniwala ka ba sa speak in tongues? Naniniwala ako. Pero yung speak in tongues, pag sinabi natin tongues means language. Ibig sabihin, nagsasalita ng ibang lingwahe. Sabi nila, alam mo kasi yung mga sinasabi kasi nila, ay lingwahe ng anghel yung kaya hindi mo maintindihan. Una, tanong, paano mo nalaman na lingwahe ng anghel yon? Ibalik ko sa iyo yung tanong. Di ba nakikinig kayo? Kasi sabi nila, kaya nga hindi maintindihan, Pastor. Kasi language yun ng anghel. Ibalik ko sa iyo yung tanong, how do you know that they're speaking in tongues of the angels? Sige nga, nakarinig ka na ba ng lingwahe ng anghel? Dito. Sino na ngayon sa inyo ang nakarinig ng lingwahe ng anghel? Di ba? Wala naman pala eh. Wala. Yung speak in tongues sa Bible is languages o mga language, mga lingwahe na nauunawahan. Halimbawa, ganito. Halimbawa, ako, Ilocano ako. Okay, nakikinig kayo sa akin? Ilocano ako. Pagka nagsalita si Junior, si Dumogan, ng kankanae ka ba? Kankanae? Pag nagsalita ng kankanae, hindi ko maintindihan. So ang tawag doon, mga kapatid, he speak in another tongues, language. Halimbawa si Brother Basilio, nagsalita ng Kalinga, hindi ko naintindihan. So ibig sabihin, nagsasalita siya ng ibang lingwahe. Okay, nakuha nyo? Pero pag ako naman ay nagsalita ng Ilocano, baka hindi mo rin maintindihan. Baka magsalita ako ng lingwahe sa langit, baka hindi mo rin maintindihan. Pastor, marunong ba kayo magsalita ng lingwahe sa langit? Di biro lang ako ha. And then, ituloy natin. Ano sabi ng Bible dyan? The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sit him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Okay, makinig. Sino sa inyo dito, Pastor, totoo kong tinanggap si Kristo? Raise your hands. Yan, raise your hands. Itaas kamay kung tinanggap niyo si Kristo. Makinig kayo. Totoo niyo bang tinanggap si Kristo? Makinig. Hindi niyo ba alam na may nakatira sa inyo na Holy Spirit? Thank you.
Nakuha niyo mga kapatid? Kung hindi niyo alam, ipinapaalam ko sa inyo na may nakatira sa inyo na Holy Spirit. Pastor, hindi ko nakikita. That is why Holy Spirit. Ha? Kaya nga Holy Spirit, hindi nakikita. Pero automatically, may naramdamang kakiwala kung totoo mong tinanggap si Jesus sa puso mo as your Lord and Savior, automatically mga kapatid, nakatira sa iyo ang Holy Spirit. Amen? Ayon sa Biblia, ano sabi ng Biblia? He shall be with you. Amen? Sabi niya, for He dwelleth with you and shall be with you. Nandyan sa iyo. Amen? Yan. Alright, nakatira na sa iyo yan. Anong sabi ng Bible? Verse number 18. Look at the verse. Verse number 18. Ano sabi niya? I will not leave you comfortless, I will come to you. And then ano sabi ng Bible diyan? Yet a little while and the world seeth me no more. But ye see me because I live, ye shall live. Now, sinasabi ni Kristo to, kaya ko binabasa sa inyo dito, kasi nandito pa si Kristo, ini-explain niya ito, pinapaliwanag niya sa mga disipulo niya na habang nandoon siya, wala pa yung Holy Spirit, but pag umakyat na si Kristo sa langit, mga kapatid, hindi na nila makikita at hindi na nila kasakasama si Kristo physically, pero automatic may papalit si Kristo at titira sa kanila na katulad din natin hanggang sa panahon natin, katulad ng kung anong naranasan nila, automatic, ganun din mararanasan natin nung wala na si Kristo. Hindi nila nakasama si Kristo physically, pero automatic yun mga kapatid, nasa kanila na ngayon ang Holy Spirit. Katulad din natin sa ating panahon. Hindi man natin kasama si Kristo physically, pero sa atin nakatira ang Holy Spirit. Okay? Nagkakalinawagan ba tayo mga kapatid? Malinaw ito sa atin, ha? Amen. Ayan. So, tandaan niyo yan. Ulitin natin. Ang Father ay siya yung nagpadala kay Kristo para tubusin tayo ng ating kasalanan. Nung wala na si Kristo, natapos na niya yung kanyang tungkulin, umakyat sa langit, sino naman ang pumalit, mga kapatid? Para sa atin, the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit of promise, the third person of the Godhead. Ayan. Kaya ngayon, few minutes, sandali lang, magbibigay lang ako sa inyo ng mga bagay-bagay. Pastor, kung hindi ko nararamdaman ang Holy Spirit, how do I know that I have the presence of the Holy Spirit? Pwede ba malaman, Pastor, na nasa akin nga talaga yung presensya ng Holy Spirit? Pwede malaman. Pero, nais kong sabihin sa inyo, huwag tayong magdidepende sa ating pakiramdam, sapagkat ang pakiramdam natin, mga kapatid, ano yan? Mapanlin lang yan. Nakikinig? Mandaraya ang pakiramdam natin. Kaya nga, huwag tayong masanay na nakadepende sa mga nararamdaman natin, subalit, pwede rin nating maramdaman ang Diyos. Nakikinig tayo? Ako kalukuhan naman pag sinabi nating, Pastor, ibig sabihin, hindi natin mararamdaman ang Diyos. Mararamdaman natin. Ngayon, lilinawin natin yan. Una, tandaan nyo yan, sino nakatira sa atin simula nung tinanggap natin si Kristo? Holy Spirit. Umaalis ba? Hindi umaalis. Hindi umaalis. Amen? Ayan. Faithful sa atin yan. Nakikinig mga kapatid? Kaya dapat ganun din tayo. Hindi rin tayo umaalis sa Diyos. Dapat faithful natin siya. Faithful din dapat tayo. Because sabi ng Biblia, He is faithful that calleth you. Amen? Ito ngayon. Pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, yung tinatawag na attributes of the Holy Spirit. Amen? Attributes. Para makita natin
maunawaan natin ngayon na ngayon naunawaan na natin na may nakatira sa atin. Ngayon, paano natin ngayon mararamdaman yung Holy Spirit, yung pakiramdam, mga kapatid, na hindi mandarayang pakiramdam? Amen, amen. Kasi dapat ang pakiramdam natin may basehan, may batayan. Nakikinig? Ang pakiramdam natin bilang mga anak ng Diyos, sapagkat sa atin na nakatira ang Holy Spirit, dapat ang batayan ng ating pakiramdam walang iba kundi katotohanan. Ayan. Okay, number one, ang Holy Spirit ay nag-iisip because the Holy Spirit is a person. Nakikinig? Napunta natin. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Buksan nyo to, buksan. Kasi mahalaga ito mga verses na binubuksan ko sa inyo. Ang Holy Spirit thinks, nag-iisip. Dandan nyo yan. Persona ang Holy Spirit. Ibig sabihin, Diyos yan, may nararamdaman yan, may buhay yan. 1 Corinthians chapter 2 from verse number 10. Okay, nandiyan na kayo? Ayan. Ano sabi ng Bible diyan? But God hath revealed them unto us by His Spirit. Tandaan nyo, capital letter S yan, it means the Holy Spirit. Anong ginagawa ng Holy Spirit? May nire-reveal siya sa atin. May ipinapaalam siya sa atin. Alright, tuloy. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Okay? Anong ginagawa niya? Anong tinatrabaho ng Holy Spirit, mga kapatid? Sinesearch niya yung mga bagay-bagay. Saan sa nagsisearch? Word of God. Word of God. Malalalim, mga bagay-bagay na malalalim patungkol sa Diyos. Verse number 11. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Alright? Nakikinig kayo mga kapatid? Tingnan nyo wala tayong alam patungkol sa Diyos, pero ipapaalam lahat ng Diyos yan sa pamamagitan ng Holy Spirit na nakatira sa atin para malalaman natin, makikilala natin ng tunay na pagkakilala ang Diyos based on His Word. Amen? Now, tuloy natin. Verse number 12, sabi dito, now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit of His, which is of God, that ye might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. Tingnan nyo anong ginagawa ng Holy Spirit? Nagtuturo. Comparing spiritual things with spiritual. But the natural man received not the things of the Spirit of God. Anong ibig sabihin ng natural man? Yung hindi pa tumanggap kay Kristo. Kaya makita nyo, pag hindi mo pa tinanggap si Kristo, hindi mo maintindihan si Kristo. Hindi mo maintindihan yung Holy Spirit. Hindi mo maunawaan yung Biblia. Hindi ka magkakagusto sa Bible. Amen? Bakit? Ano sabi ng Bible diyan? For they are foolishness. Yan, kamangmangan lang sa atin. Kaya nga nung araw, di ba, hindi tayo nagsisimba. Hindi tayo pupunta sa PMA Baptist Church, Christian Bible Baptist Church, di tayo pupunta ng mga ganitong simbahan. Anong sasabihin natin? Naku, corny-corny mag-Bible. Di ba? Di ba? Amen. Corny-corny naman, Bible, ganun-ganun ka dyan, nakaupo ka dyan. Corny, man, naku, pumunta na lang tayo sa Session Road, mag-inuman na lang tayo. Tama? Amen ba? Pero bakit nandito na si Junior, si Dumogan? Bakit? Kasi obligado siya. Di ba? Ngayon, parang yung sabi niya, hindi na ako umiinom ng alak. Hindi na rin ako naninigarilyo, hindi na rin ako nagbibisyo. Tuwang-tuwa yung nagdi-disciple sa kanya, hindi na daw siya umiinom ng alak. Sabi niya, wow, nakakatuwa ka naman, nagbago ka na talaga.
Bakit di ka uminom ng alak na? Wala akong pambili. Wala daw pambili. Ayun, di ba? Ganon din sa iba sa inyo, di ba? But, sabi ng Bible dito, he that is spiritual judgeth all things. Sino yung tinutukoy na spiritual? Pag may nakatira na sa iyo na Holy Spirit. Amen? Pag may nakatira na sa iyo na Holy Spirit, dahil tinanggap mo na si Kristo, ano sabi niya? Judgeth all things. Amen? Anong ibig sabihin niyan? Nauunawaan mo na yung mga bagay-bagay patungkol sa Diyos na dati mong hindi maunawaan. Mas gugustuhin mo nang pumunta sa church, makinig, magsimba, mag-worship sa Panginoon, kaysa makipag-inuman. Tama? And then, sabi na Biblia, for who hath known the mind of the Lord, that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Now, tinan mo pag tinanggap mo si Kristo, ay sa iyo nakatira ang Holy Spirit, at pag nasa iyo nakatira ang Holy Spirit, alam nyo ba, mauunawaan mo yung mga bagay-bagay patungkol sa Diyos na dati mong hindi mo maunawaan. Amen? Now, ito na ngayon, mga kapatid. Let's go to Acts 15:28. Acts 15:28. Para makita natin. Acts 15:28. Okay. May natututunan ba tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid? Yan, alright. Sabi dito, Acts 15:28, sabi ng Bible diyan, for it seemed good to the Holy Ghost and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Ayan, okay? Kaya sabi niya dito, that ye abstain from meats offered to idols. Yan, ano yung ibig sabihin niyan? Yung mga hindi na dapat nating kainin, huwag mo nang kainin. Anyways, dito tayo. Now, pangalawa, makinig. Pangalawa, ang Holy Spirit merong nararamdaman. Nakikinig kayo? Ang Holy Spirit ay nag-iisip. Pangalawa, ang Holy Spirit, mga kapatid, ay He feels. May nararamdaman yan. Ha? Katulad mo, katulad ko, katulad natin, ang Holy Spirit ay may pakiramdam. Pastor, paano ko malalaman na yung pakiramdam ng Holy Spirit? Now, back to our text. Go back to Ephesians. Ephesians chapter 4, verse 30. Yung binasa natin kanina. Balikan lang natin yon. Ephesians 4:30. Alright. Okay, basahin natin. Ready, read. And ready, read. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ano sabi niya? Grieve not. Huwag palungkutin. Bakit? Kasi nga nalulungkot ang Holy Spirit. Amen? Ayan. Kailan nalulungkot, mga kapatid? Nalulungkot ang Holy Spirit kung tayo ay hindi sumusunod. Amen? Nalulungkot ang Holy Spirit kung hindi natin ginagawa yung dapat nating gawin. Oo. Amen? Kaya nga sabi ng Bible dito, ano sabi niya? Let all bitterness, wrath, and anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Verse number 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Amen? But that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Anong sumunod? And grieve not the Holy Spirit. Tingnan nyo kailan nalulumbay, kailan nalulungkot ang Holy Spirit? Pag nagsasalita tayo, natirahan ng Holy Spirit ng mga corrupt communications. Nakikinig kayo, mga kapatid? Anak ka na ngayon ng Diyos, huwag ka nang magmura. Nakikinig ba?
Hindi na nababagay ang isang anak ng Diyos sapagkat ang sabi ng Biblia, tirahan na tayo, templo tayo ng Holy Spirit. Ano bang ibig sabihin ng templo? Templo dapat malinis. Dito tayo. 1 Corinthians chapter 6. Come on. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Okay, nandiyan na ba kayo? Mula verse number 15. Basahin natin ito. Okay? May natututunan ba tayo? Yan, tandaan nyo ha. Okay, verse number 15. Okay, basahin natin lahat. Verse number 15, read. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Makinig. Ito muna, stop muna dyan. Sapagkat tirahan tayo ng Holy Spirit, miyembro na tayo ng katawan ni Kristo. Amen? Miyembro na tayo, we are Christ members. Amen? And then, ano sabi ng Bible dito? Huwag nating gamitin ang ating katawan na bahagi ng katawan na ni Kristo. Katulad ng mga patotot, harlot. Huwag gamitin yan sa mga masasamang bagay. 16. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Amen? Diba? Tinanggap na natin si Kristo. So, kanino tayo nag-join ngayon? To the Lord. 18. Ano sabi niya? Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body. What? Verse 19. Know ye not, tuloy, that your body is the temple of the Holy Ghost. Amen. Which is in you, which ye have not God, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Now, yan ay sinasabi ko sa inyo na templo ng Diyos yan yung ating katawan. Ibig sabihin, dapat malinis, dapat hindi na ito pabalik-balik na instrumento ng kasalanan. Anak ka ng Diyos, di ka na dapat nagmumura. Anak ka ng Diyos, hindi ka na dapat come on, amen? O hindi ka na dapat maghanap ng foil. Tapos, susunugin mo na naman si Shabu. Amen? Dapat hindi na tayo involved sa corrupt na buhay. Amen? And even bitterness, yung may mga sama ng loob. Masama loob nyo sa misis ninyo, alam nyo, wala munang sama-sama ng loob. Mother's Day ngayon, ha? Nakikinig mga kapatid? Batiin nyo, binatin nyo naman yung mga nanay nyo. Pero sa linggo yung ang celebration ng ating Mother's Day. Amen? Yung mga nanay nyo, dalhin nyo sa linggo, ha? May mga regalo na ba kayo sa mga... Kalahin nyo, wala pa, grabe naman. Regaluhan nyo naman, mga husband. Walang husband dito. Mga tatay, mga husband, nakagaya ko, mga kapatid, mga husbands, nakikinig, fathers, amen? Alisin nyo muna yung mga bitterness na yan, amen? Hindi yan nababagay sa tirahan ka ng Holy Spirit, hindi bitterness. Tama na yan, amen? Sino man sa inyo dito, masama loob mo sa misis mo. Bakit, pastor? Kasi hindi naglalaba kasi. Di ba? Bakit nilalaban yung damit ko, hindi man lang plinansya, pastor.
Yeah, tama ka naman, oo. Pero, pero makinig kayo. Alam nyo mga kapatid, panahon na para bigyan natin ng halaga ang Diyos na nakatira sa atin. Panahon naman na para Diyos ang masunod, hindi tayo ang masunod sa Diyos. Di ba? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Bakit mo pa sinabi, Panginoon, tinatanggap kita Panginoon ko at tagapagligtas ko? Nung sinabi natin na siyang Panginoon natin, si Kristo ang Panginoon natin, automatically mga kapatid, tinanggap natin na ang Ama, Anak, ang Holy Spirit ay siyang Diyos natin. Amen? Tandaan nyo, you cannot separate Jesus from the Holy Spirit. You cannot separate the Holy Spirit from God the Father. Because Father, Son, and the Holy Spirit are one. Amen? Kaya pag pinalungkot mo ang Holy Spirit na nakatira sa iyo, pinalungkot mo rin ang Ama. Pag nalulungkot ang Holy Spirit na nakatira sa iyo, malulungkot din si Kristo na nagbayad sa iyo sa cross ng Kalbaryo. Tama? Kaya tama yung sinasabi nila kay Basilio eh. Ang anak ng Diyos nagsisimba. Amen! Oh, di ba? Nagsisimba at ang anak ng Diyos nagpapagamit sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi naglilingkod sa diablo. Kaya nga nakita nyo doon sa binasa natin 1 Corinthians chapter 6, shall I then a member of an harlot? O di ba? Baka mayroon dito, may asawa na kayo pero may kabit kayo. Nagtinginan sila, di ba? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Alam nyo, makinig kayo, hindi lang naman yung lalaki ang nangangabit. Pati mga babae may mga kabit din. Hindi na sila makatingin sa akin tuloy, ganun din, baka kayo may mga binata dito, may mga kabit kayo, may mga asawa. Di ba? At lahat yan mga kapatid ay hindi mga gawain ng isang tunay na kinaroroonan ng Holy Spirit. Amen? Okay, sige, dyan lang muna tayo. Okay, sa susunod tutuloy natin ito. Yun, napakalaga ito mga kapatid. Now, tandaan ninyo, anak ka ng Diyos, kinakailangan ang Holy Spirit ang masunod, hindi tayo. Amen? Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? Ayan, dapat Diyos na, sabi nga ng Biblia, your body is the temple of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng templo? Malinis. Hindi tambutso. Yung mga bibig ng iba sa inyo dito, tambutso, parang tambutso. Naninigarilyo ka pa. Pagpasok mo dito, katatapon mo sa taas yung sigarilyo mo. Hindi yan tambutso, hindi ito lalagyan ng usok. Amen? Kundi ang nakalagay dito ay the Holy Spirit. Paano natin dapat pasayahin natin yung Holy Spirit, hindi pinapalungkot. Amen? Amen? Ayan, so I hope nagkakaintindihan tayo. So sa susunod, itutuloy natin ito. Kaya napakahalaga ngayon, simula ngayon, lahat ng nagsasabing tumanggap kay Kristo, nasa iyo ang Holy Spirit. At kung nasa iyo ang Holy Spirit, lahat, corrupt communications, bitterness, nakikinig mga kapatid. Alam niyo yung mga nanay ngayon, dapat kung meron isa sa mga pinakamasaya sa loob ng tahanan, dapat yung mga nanay natin, mga fathers, may pagkakataon pa kayo para regaluhan sila. Amen? Sabi ng asawa, Pastor, pumunta ko sa St. Peter. Wag muna, dalaga. Wag St. Peter. Punta ka ng SM. Tapos dali mo sa SM, tanungin mo kung anong gusto niya. Amen? Kaya bukas si Sheila, dadaling ko sa SM . Silong ng mangga.
Ah. SM. Hindi. Pero mga kapatid, ang pinakamasayang pasayahin ay Holy Spirit. Amen? Sige, tumay tayo. Tayo'y manalangin. Pray tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa amin po natutunan. Bless niyo ito, Panginoon. Thank you na kayo po ay you're so faithful to us, oh God. Simula nung tinanggap po namin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas po namin, salamat po na kayo po ay nakatira na sa amin and you're so faithful to us, Holy Spirit of God. Bless niyo po ang mga narinig namin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. Awitin